Ang programang ito ay may mga temang hindi angkop para sa mga trolls, haters at bashers. Patnubay ng may utak, kailangan. Hindi yan Dali versus Liza. Magkaiba ang daan na tinahak ni Dali at ni Liza papuntang Hollywood. Hindi extra ang isang artista kung ang karakter niya, no? Kapag inalis, maiiba ang timpla ng kwento. You need Taffy to define Lisa. Exciting times for Liza Soberano, her fans, and every Filipino who doesn't care about Ogie Diaz drama. You know why? Hindi tayo umasit sa asenso. Ang standard nyo, yung kabilang network no? Pag natalo nyo na yung kabilang network, masaya na kayo. Contento na kayo. Yung Hollywood nandito. Yung Korean entertainment business nandito. Industry. Kayo, nandito lang. Kamuning versus Ignacia. Kamuning versus Ignacia. Dahil wala kayong magandang pelikulang Pilipino na ma-produce. Walang matinong time shows. Walang matinong TV series, teleserye. Alam nyo, anong entertainment ng madami sa atin? Manood ng chismis. Magbasa ng chismis. Magkalat ng chismis. Yan ang entertainment industry natin. Chismis. Kaya nga, buhay na buhay si Ogie Diaz, di ba? Yung kanyang chismis vlog. Pero si Pinky Webb, ng CNN Philippines, jobless ngayon. Gusto natin fake news Welcome to another episode of Tarakape, ang programang huling-huli sa mga chismis. Ito'y sa kadahilan ng hindi naman tayo chismis vlog. Mabilis ang chismis kasi kadalasan hindi totoo. Madali gumawa ng chismis kasi hindi naman kailangan na totoo. Hindi kailangang ma-verify. At yung mga nagpapakalat ng chismis, kumikita dahil sa chismis, they don't have the values, etiquette, morals, to wait for confirmation, to wait for verification. No? Bago nila ilabas yung narinig nilang chismis. Basta lalabas namin, bahala kayo dyan. Diba? Masaktan ang masaktan, masira ang masira. That being said, Happy New Year! Pati pagbati natin ng New Year ay late na tayo. February na. Actually, Happy Valentine's Day na ang greetings natin. Pero, thank God, merong Chinese New Year. So, napapanahon pa rin ang ating pagbate. So, kung hey Fat Choy sa inyong lahat dyan. Hinay-hinay sa Picoy. Again, we are a lifestyle and culture vlog. Gusto natin intindihin ang kultura ng pagiging chismoso natin, di ba? Gusto rin natin maintindihan yung link o yung connection between our love affair with chismis, mahal na mahal natin, and our inability to critically analyze, no? Hindi tayo critical thinker, no? The information we receive in the age of internet, di ba? Information highway, ang bilis pumasok ng mga information. Ang problema, marami sa atin hindi critical thinker. Tatanggapin lang kung ano yung marinig, kahit fake news. Tapos gusto natin malaman din, no, kung may connection ba yun sa pagiging haters ng napakaraming tao. Are they just misinformed? No, hindi ba sila critical thinker kaya nagiging hater sila? We don't know. We're trying to find out. Kaya meron tayong vlog na ganito. Nilagyan ko ng table of contents yung screen. Ito. Hindi, ito. Sa kaliwa, para alam nyo yung order ng discussion natin. Kung napapansin niyo, makita ba sa video na medyo may pagka-blue ang aking buhok. Hindi yan nagmumurang kamati si attorney at hindi rin yan trying hard na maging K-pop lawyer. Hindi yan by choice. Actually, senior moments kaya naging blue ang aking buhok. And I'll tell you very quickly. Nag-grocery ang inyong attorney. Medyo malabo na yung mata.
So nagpunta sa sa istante ng mga color, mga hair dye. Makikita mo doon yung model boxes yan, di ba? Yung model ng box, kung blonde yung model, no? So punta ako dito sa mga itim, malabo na ang mata. Tumingin ako diyan, merong mga pang African American, kulot-kulot buhok. So very dark 'yun, sabi ko. So naghanap ako ng itsura ng babae na mukhang Asian. Asian Latina. So kinuha ko, mukhang itim naman yung buhok, 'di ba? Kaya lang malabo na nga yung mata ng inyong lingkod. So hindi ko mabasa. Pero may BL na code. So sabi ko, ano ba ang BL? Itim yung buhok niya, tas BL, edi black. Umuwi ang inyong attorney. Pagtas ng ilang araw ay ginamit ang pangkulay, hindi pa rin nagsalamin. Lumabas ng banyo for 15 minutes para maluto yung buhok. Pagbalik ko sa banyo at pagharap sa salamin, kulay blue ang buhok. Kaya ang inyong abogado ay kinuha agad ang box na tinapon sa basurahan, gumamit ng salamin at binasa. Black naman yung kulay nung dye, pero black blue. Kaya medyo parang kulay blue yung buhok natin. Okay, so katatapos lang ng movie premiere ng Lisa Frankenstein. How about that? Kung wala kang galit sa puso, kung hindi ka hater, o kung wala kang panunumbat at hindi ka nagdedemand ng utang na loob sa iyong kapwa dahil anumang ginawa mo ay taos puso mong binigay at hindi humahanap ng kapalit, kung isa kang totoong Pilipino, iba ang saya na mararamdaman mo. Tama? Dito sa Lisa Frankenstein, na makita mo na si isang homegrown talent like Liza Soberano, kasama ng mga American director, producer, writer, actors, who embrace as one of their own. Co-star ang tawag nila, meaning equal footing. Ay, nagawa na yan ni Dali De Leon. Ay, hindi na, bago yan. Si Dali De Leon nga may award pa eh. Yan, mano-nominate ba yan? Hindi na special yan. People would say that just to downplay this momentous event. For Liza, her fans, and every Filipino na walang kinalaman sa anumang drama ni Ogie Diaz. But this is the first time, di ba? First time ito na homegrown Filipino talent, ay co-star sa isang Hollywood movie. Well, Dali and Liza, there's no competition. Hindi yan Dali versus Liza. Magkaiba ang daan na tinahak ni Dali at ni Liza papuntang Hollywood. Pero doon ang ending, di ba? One is not better than the other, okay? Hindi mas mabuting daan yung dinaanan ni Dali or hindi mas mabuti yung daan na dinaanan ni Liza. Pareho lang yan, para walang away. As an immigration lawyer, I always tell my clients pag consultation, there are many pathways to US citizenship, hindi lang isa. Ganyan din ang Hollywood, di ba? There are many pathways to Hollywood and one is not better than the other. Whatever works for you. Yung dinaanan ni Dali De Leon, ni Miss Dali De Leon, na we have so much respect. Ang daan niya via Europe, di ba? Via the movie Triangle of Sadness. And that worked best for Miss Dali. Si Liza naman, yung ruta niya, direct flight sa Hollywood, non-stop. Landing na sa Los Angeles. That worked for Liza. We'll discuss Liza and Dali in our future episodes. But right now, first things first. Sa mga haters ni Liza Soberano, hindi extra si Taffy. Ang extra yung dumaan lang sa screen o kaya isa o dalawa lang ang linya sa pelikula. Her role is too important. Remember, her role as Taffy is too important, to be irrelevant or insignificant.
Hindi extra ang isang artista kung ang karakter niya, no? Kapag inalis, maiiba ang timpla ng kwento. O kaya pag binago mo yung karakter, mababago yung timpla. Mag-iiba yung takbo ng kwento. You don't need to have a degree in script writing, directing, filmmaking, to know that movies are a form of storytelling. Pagkukwento yan. So now we go to Philosophy 101. Sabi sa inyo, hindi lang tayo puro chismis, may natututunan rin kayo. Hindi nyo kailangan mag-enroll sa kolehiyo. Tinuturuan natin kayo dito. Sabihin mo, attorney, anong alam mo sa philosophy? Mamagaling ka na naman. I took up AV philosophy in college. 4 years yan, puro philosophy yung pinag-aaralan. That is my pre-law. And in philosophy, there is what we call dialectics. Diyan mo maririnig yung formula na thesis, antithesis, synthesis. Okay? Thesis, antithesis, synthesis. Thesis is the main idea. Apply natin sa Lisa Frankenstein. The idea of the character of Lisa Frankenstein. Sino si Lisa? Unpopular, no? Hindi marunong pumorma, loner, tama? Goth. The antithesis is the opposite idea, and that is Taffy sa pelikula. Popular in school, pretty, magaling pumorma, cheerleader, opposite. And the result of the clash between the thesis and the antithesis is what you call the synthesis. Now, if Lisa Frankenstein's character is the thesis, the antithesis is Taffy, the character of Taffy. No? Opposites, magkaiba yung stepsisters, di ba? Do not mean conflict all the time. Hindi palaging away ang resulta ng pagkakaiba. Sometimes, no, if not most of the time, they complement each other. Lisa Frankenstein complements Taffy, and Taffy complements Lisa Frankenstein. Makisawsaw tayo sa Asian philosophy. Alam niyo yung sign na bilog? Diba? Tapos parang Jolene. Tapos black and white. Tapos may tuldok. Pero bilog siya. No? Yin and yang. That's black and white. Night and day. Hot and cold. Opposites. Pero magkasama sila sa isang bilog in harmony. The antithesis, Taffy, highlights the qualities or the lack of qualities of the thesis of Lisa. They clash, they conflict, but they also complement each other. Yung synthesis, that forms part of the story. Diba, you weave. Sabi nga nila, you weave yung stories para makagawa ka ng isang malaking storya. You need Taffy to define Lisa. You need Taffy to develop the character of Lisa Frankenstein. Ano ba ang extra? Hindi nyo kasi alam kung ano ibig sabihin ng extra. I'll give you an example of an extra. Sabihin natin merong elevator scene. Kunwari, may elevator scene sa Lisa Frankenstein. Pumasok si Lisa Frankenstein sa elevator. Merong babae rin na maganda yung postura, mukhang mayaman. Pumasok sa elevator, sumara yung elevator. Yung babae, tiningnan mula ulo hanggang paa. Si Lisa Frankenstein, kasi goth yung forma niya. Mukhang outcast. No? Pagdating ng 4th floor, ting! Bumukas yung elevator. Lumabas na yung babae. Sumara na yung elevator. End na ng role yung participation ng babae. Yun ang extra. Kasi alisin mo man yung babae na yon o palitan mo, gawin mong lalaki, hindi mababago yung takbo ng kwento. Hindi ba? And another point, Taffy is not only the antithesis of Lisa, she is also the antithesis to the role of the stepmom played by Carla Gugino. Napansin ko wala siya doon, ano?
sa movie premiere. Wala si Carla. Anyway, kasi reading what's available online, yung kung ano yung alam natin sa Lisa Frankenstein. Siguro alam nyo na kasi by the time na i-publish ko ito, napanood nyo na dyan sa Philippines eh. Kami sa Friday pa, this coming Friday pa yung showing ng Lisa Frankenstein. But anyway, going back, reading the synopsis, yung what we know about the movie Lisa Frankenstein, the stepmom hates Lisa Frankenstein, di ba? And Taffy on the other hand is very sympathetic. She loves her stepsister na si Lisa. And that striking difference between the stepmom, and the stepsister, si Taffy, no, will play out doon sa pelikula, no? Kaya manonood tayo kasi mayroong mga dynamics na tatanungin natin sa sarili natin, ano kayang mangyayari sa kanilang tatlo. Yan ha. Pagtapos nyo manood ng Lisa Frankenstein, kayo magkakabarkada, kakain kayo sa labas. Sabihin natin sa Jollibee. Pwede nyo nang gulatin ang mga kabarkada ninyo. Ha? Sa lalim ng inyong review ng movie na Lisa Frankenstein. Sabihin mo, dialectic storytelling ang aking point of view. Okay? Tanggalin mo si Taffy, maiiba ang kwento. Hindi yan ang definition ng extra. Hindi yan extra. Excuse me. Isang topic pa. Another topic. Ang New Year's resolution ko kasi maging mas maigsi yung vlog, pero mas madalas. New Year's resolution. Hindi yan promise. It's a resolution. Meant to be broken. So, fingers crossed. Keep natin maikli yung ating mga vlog. Okay. So, second topic na gusto ko i-discuss ngayon, Argyle. Bagong pelikula starring, bigatin yung mga artista, Bryce Dallas Howard, Henry Cavill, si Superman, Dua Lipa, John Cena, Samuel L. Jackson. According to Variety magazine, the movie Argyle misfired. Na-miss nila yung ine-expect nilang opening, no, yung target nilang earnings. Let me read verbatim yung first paragraph noong write-up. Matthew Vaughn's globe-trotting spy comedy Argyle sputtered in its box office debut, earning a dismal 18 million from 3,605 North American theaters. Nagbukas sila sa 3,600 na theaters. I think yung from what I read sa mga post, 3,000, di ba? Yung Lisa Frankenstein, it will open in 3,000 North American theaters. No? The movie, to continue, the movie backed by Apple and distributed by Universal cost $200 million to produce and is shaping up to be the year's first big misfire. Kaya nga ang post ko sa X, formerly Twitter, it was a provocative question. Sabi ko doon, will Lisa Frankenstein be the next misfire of the year? Kasi nauna na yung Argyle Baka, we don't know. No? A mystery. Kinakabahan ba kayo? Either way, flop or box office hit, exciting times for Liza Soberano, her fans, and every Filipino who doesn't care about Ogie Diaz drama. Iniwan na nila itong mga taong ito, itong mga Pilipinong ito at mga fans na ito at si Liza Soberano, iniwan na nila ang network war sa Philippines. Iniwan na nila ang ratings war. Iniwan na nila ang toxic sumbatan at pagsingil ng utang na loob culture. Liza Soberano opened up a new level. New level unlocked. Not only for her fandom, but for, again, every Filipino dreaming of a better Philippine movie industry. At isa na ako doon. Oo, ayusin naman natin ang ating pelikulang Pilipino. The movie is a
Frankenstein, where she played as Taffy, will be competing for global box office sales. Global. Buong mundo. Ilalabas yan hanggang China, hanggang UK, hanggang South America. No. Europe. Hindi na Batang Quiapo versus Black Rider. Sila ba yung... wala ako sa Philippines so hindi ko alam. Pero I think sila yung magkalaban sa airtime. Magkasabay ba silang pinapalabas? Ng 7 tsaka ng 2? Correct me if I'm wrong. But you get my point, hindi ba? Graduate na yung mga Liza Soberano fans dyan. Oh. Pero yung mga alt account, si Ogie Diaz, si Christy Fermin, nandyan pa din sa Kapuso versus Kapamilya. Kahit ang mga big bosses na mismo ng dalawang network, di ba sila Mr. Gozon, sila na mismo ang nagsabi na the network war is over. May pelikula nang rewind ng ABS-CBN at ang mga bida dong yan di ba? Kapuso. Ay, sige pa rin sila dyan. Network wars pa rin tayo. Kamuning versus Ignacia pa rin tayo. Para mga gago. Diba? Tama? We wouldn't pay much attention dito sa Lisa Frankenstein na movie if Taffy wasn't played by Liza, di ba? Sabi ko nga, naging stakeholder ang mga Filipino sa isang Hollywood movie. Kung wala dyan si Liza Soberano, flop kung flop, we don't care, di ba? Pero dahil may Pinoy sa movie, homegrown excited tayo. Ninenervyos tayo. Paano tatanggapin ng mundo si Liza Soberano? Paano? And if the reception Liza received at the movie premiere is any indication of what's to come, then Liza and her supporters and every Filipino not concerned about all the bullshits coming from Ogie Diaz and his alt account minions are in for a wild international success. Filipinos everywhere, I hope you don't waste what Liza gave you, what she is giving you, and what she is about to give you. I hope you appreciate what Liza did, what she is doing, and what she is about to do. Kung hindi man, just sit down sa tabi and watch her. So now, legit Hollywood na tayo. I hope you now see the pettiness of this network war. Kakapagod nga. Nakakasawa. These ratings war. How immature, cheap, and childish our entertainment industry has become. Di ba? Kaya hindi umasenso ang Philippine movie industry Philippine entertainment industry in general Kasi nakapako tayo sa pagandahan ng stage kapag may contract signing. Kapag tarpaulin yung nasa likod, iinsultuhin ng kabila. Kasi yung contract signing nila naka-LCD display. Giant LCD display. Yung background. Kapag may event yung kabilang istasyon, ang tinitingnan yung handa, yung setup, yung decoration, yung mga bulaklak. Kukutyain, iinsultuhin na parang handaan sa piyesta. Sabihin na, bakit yung mga bisita, yung plato, nandun sa nasa lap nila at kumakain silang ganun. Ano yan, birthday party? Diba? Masaya na kayo sa ganun. Now we are legit in Hollywood. Hindi na natin kailangang makisakay sa mga PhilAms na parang nahihiya naman na sabihin sa buong mundo na Pilipino sila. With the exception of few successful PhilAm artists kagaya ni Jokoy. Ang tagal nating hinintay yan. Before we had world-class actors, di ba? Vilma Santos, Nora Honor can compete against the best of the world when it comes to acting, yung skill set. But we were not given this kind of opportunity before.
to be in a legit Hollywood picture. Kung saan ang mga kasama niya sa pelikula na puro Amerikano, they treat her as a co-star. They're equal, hindi extra. Ask yourselves now, ngayong nasa Hollywood na tayong mga Filipino, what has all this cheap, immature, backward thinking of ours brought to the development of the industry, the entertainment industry? Umaasenso ba ang entertainment industry dahil sa network war at rating wars ninyo? Hindi, di ba? You know why? You know why? Hindi tayo umasenso. Ang standard nyo, yung kabilang network eh. No? Pag natalo nyo na yung kabilang network, masaya na kayo. Kontento na kayo. Patungan lang ng patungan. O, Ignacia. Nasa ibabaw yung Ignacia. Maya-maya, nasa ibabaw yung Kamuning. Maya-maya, nandun na naman yung Ignacia. Pero, nagpapatungan lang kayo. You never progress. You don't grow. Eh, yung Hollywood nandito. Yung Korean entertainment business nandito. Industry. Kayo, nandito lang. Kamuning versus Ignacia. Kamuning versus Ignacia. Patungan lang ng patungan. Which leads to something worse. Oo. Hindi harmless yung Ignacia versus Kamuning. Endless. Ignacia versus Kamuning. Dahil wala kayong magandang pelikulang Pilipino na ma-produce. Walang matinong noontime shows. Walang matinong TV series, teleserye. Alam nyo, anong entertainment ng madami sa atin? Walang mapanood eh. Ano? Netflix? Foreign produced movies? Hindi. Manood ng chismis. Magbasa ng chismis. Magkalat ng chismis. Yan ang entertainment industry natin. Chismis. Kaya kapag tinanong, define the Philippine entertainment industry. Ano sagot? Chismis. Doon lang tayo magaling. Hindi tayo magaling gumawa ng pelikula. Hindi tayo magaling gumawa ng script. Magaling tayo sa chismis. Kaya nga, buhay na buhay si Ogie Diaz, di ba? Yung kanyang chismis vlog. Pero si Pinky Webb, ng CNN Philippines, jobless ngayon. Gusto natin fake news eh. Bakit hindi natin alamin anong ginagawa nila sa Hollywood, no? O kaya sa Korean Hollywood. Yan yung term nila for Hollywood, 'di ba? Yun yung Hollywood ng Korea, parang Bollywood ng India. Bakit asenso yung mga pelikula nila at TV shows nila? Bakit kaya nila mag-produce, gumawa ng The Avengers, Crash Landing on You, The Notebook, Squid Games? Tapusin na natin. Mahaba na ito. Pero I'll end this with a blind item. Yan ang hilig nyo, di ba? Yan ang form of entertainment eh. Yan ang showbiz sa Philippines, chismis eh. Gustong-gusto nyo yung blind item. Huhulaan nyo kung sino yun. So, ito, blind item, ha? Merong espiya ang Pilipinas na nasa ibang bansa ngayon at pinag-aaralan ang mga teknolohiya at galawan, no? At pagpapatakbo, no? Ng Hollywood at Korean Hollywood. Ang mga impormasyon na makukuha ng spy na ito, Filipino spy, ha? Ay magagamit natin sa Pilipinas para umasenso tayo kahit sa larangan ng showbiz man lang. Kaya pag bumalik ito sa Pilipinas, sasabihin niya yung mga natutunan niya doon, na-penetrate niya ang Hollywood, na-penetrate niya ang Korean Hollywood. No? Makinig tayo at matututo tayo. No? Hindi ako sure dito sa balitang ito, ha. Ayon lang ito sa aking source na hindi ko papangalanan. She has arrived in Hollywood. Clue! Para mahulaan nyo kung sino ito. Initial I. L.S. Kung may napala kayo sa panonood sa episode natin ngayon, you know the drill. Like, subscribe, share.
Para naman mabawasan ang kabobohan natin sa Pilipinas na pinalalala ng mga taong nabubuhay sa pagpapakalat ng chismis at fake news. Para sa susunod, anyway, kung hey Fat Choy uli sa inyong lahat. At para sa susunod kong pagtawag, kayo ang unang makakarinig ng Tara Kape! Ipapaalala ko sa'yo ang 30% inatatas ko sa sweldo mo. Pinakamagaling na manager sa mundo. Grabe yung reception kay Liza Soberano doon sa premiere, ano? Talagang she is respected nung mga tao doon. Yung either cast, crew ng Lisa Frankenstein or yung press. Nakakakilig isipin, ano, na she'll become the darling of the press. The it girl of Hollywood. Sana, please, fingers crossed. Ay, Liza, yung komisyon ko, paki-deposit na sa bank account ko.